Hello guys! Long time no update from you all. So, ngayon, final na talaga to guys. Itutour ko na kayo sa new apartment na nalipatan ko. Dito pala yan sa AUF and malapit lang siya sa main road. Nung time na to, naghahanap pa lang ako nung bagong lilipatan. Tapos, eto nga pala si Ma'am Ludi. Siya yung landlady dito sa bagong apartment na lilipatan ko. Sa third floor nga pala to. Tapos, 5,000 per month siya. Maganda na yung unit kasi kung makikita nyo, meron na siyang aircon. Tapos, nung time na to, nahihiya na ako kasi hindi nila alam na vloggerist ako. Kaya nahihiya ako mag-take ng video. Tapos, tong ano na to, bed frame, pinababa ko yan kasi masyado siyang maliit para sa foam na meron ako. Tapos, kung makikita nyo, ayan, very spacious naman siya para sa isang tao na maninirahan dyan. Ito lang yung lalagyanan ng mga damit or mga gamit-gamit mo. Tapos, dito sa part na to, ito yung comfort room. Medyo madumi pa siya nung time na yan kasi hindi ko pa nalilinisan eh. And this time, I made sure na meron talagang tubig yung lilipatan ko kasi nagkaroon ako ng conflict doon sa naunang apartment na dapat kong lilipatan. Naghulog na ako ng 1,000 reservation fee. Tapos sabi sa akin nung may-ari, mahina lang daw yung tubig. Pero nung lilipatan ko na yung apartment, literal na walang tubig na tumutulo. Kaya nagkaroon kami ng misunderstanding about it and nagkaroon pa kami ng konting pagtatalo kasi sinabi niya non-refundable daw yung reservation fee. Para sa akin, hindi ko naman kasalanan na walang tubig eh. Kasi diba, sino bang lilipat sa ganung apartment? Anyway, eto nga pala si Kuya. Pinatest ko lang sa kanya yung aircon para ma-make sure na gumagana talaga and walang problema upon moving in. Guys, ito na yung pinakamabigat na part. Of course, bago ka lumipat sa isang apartment, kailangan mong magbayad ng move-in fee, which is yung 1 month advance and 1 month deposit plus the utility fees yata yung tawag doon. So overall, naghulog ako or nagbigay ako sa landlady ng 11,500 just to move in. So guys, para sa mga nagsasabing hindi ako nauubusan ng pera, guys, believe me, ang hirap maging adult. So talagang kinakailangan kong magbayad ng mga ganitong bills, lalo pa nagre-rent lang kasi ako. And hindi pa ako nakakalipat dun sa bahay na kinuha ko through Pag-ibig housing loan. So, ang hirap lang talaga maging adult guys kasi ang grabe, ang daming mga binabayaran kasi for over 5 years ako na talaga yung nagsusumikap para makapag-provide para sa sarili ko, yung mga needs ko, wants ko, and mga pang-maintain ko sa sarili ko. So, ako na lahat ang nagpo-provide ng yon. And before ako lumipat, sinundo ako ng pamangkin ko. Ayan o, yung nakapayong. Tapos, yung kuya ko yung nagda-drive nung pick-up with my mom. Kasi nga, kailangan ko talagang lumipat. And nagka-problem kami sa pagkuha ng gamit ko kasi gabi na sila dumating kaya bumuhos na yung malakas na ulan. So, eto na, medyo nabawasan ko na yung mga gamit ko from my old apartment. And, ayan, konti na lang yung laman niya. Tapos, nilagay ko na dyan sa labas yung mga gamit na bibitbitin. Nung time na yan, medyo maaga pa, hindi pa umuulan. Pero, naging hassle talaga guys yung paglipat ko. Nakadalawang balik kami dito sa apartment dahil kailangan naming ayusin yung mga gamit na kailangan kong dalhin. Tapos, ginabi na kami ng pag-uwi nun and kinabukasan from Tarlac, bumalik din ako agad sa Pampanga kasi kinakailangan ko nang ayusin yung mga gamit ko dito sa bagong apartment na nilipatan ko. Tapos nung time na yan na yung mga oras na nag-i-start ng magbagyo-bagyo kasi nga medyo makulimlim na yung oras na yan. Tapos doon ako nag-decide na mag-start na i-fix yung mga gamit ko. So ito i-fast forward ko lang, grabe tumagal ako ng ilang oras dyan para lang ayusin lahat ng mga yan. Akala nyo konti lang siya pero sobra talagang hirap ayusin ang mga gamit ko na yan. 2 weeks ago pa tong video na to. Pakita ko lang din kasi namimiss ko talagang mag-Toto Bits. Napakabihira ko lang pumunta sa Toto Bits dyan sa Angeles, Pampanga. And sila yung mga nagbebenta ng mga murang street foods at saka mga drinks. Nag-order ako dyan ng dragon fruit with milk for only 50 pesos. Sulit na siya guys. And the next day, nag-samji pala kami nung kasama ko.
kasi sobrang nagki-crave ulit ako ng samji. And actually, pang 3 samji ko na to dito sa Angry Pig this month. Grabe. Kaya medyo lalayo-layo muna ako sa pork kasi medyo nasobrahan na tayo for this month. And sulit dyan guys, kung naghahanap kayo ng murang samgyupsal na affordable, masarap dyan. Pwedeng-pwede na siya. Guys, nag-book pala ako ng Grab nung pauwi ako. Yan yung araw na nagstay na ako sa apartment the next day and namili ako ng mga gamit. So hindi ko na kinayang maglakad nung time na yan kaya nag-grab na ako pa uwi kasi nagkaroon ako ng mini accident dun sa hagdan. Nadulas ako and then bumili ako ng gamot sa South Drug and nung gabi ko na kasi talaga napansin na namamagana yung paa ko kaya lumabas ulit ako para bumili ng yelo sa 7-Eleven kasi sobrang laki na nung maga sa paa ko and hindi ko na talaga kaya yung sakit nung time na yan. And yung pinsan kong doctor in-advise na sa akin na magpa-x-ray na ako kasi kailangan naming ma-make sure na walang fracture and walang dislocation na nangyari sa mga buto ko sa paa. Luckily, okay naman yung result, wala namang problem. And nagpunta ako sa High Precision, dyan ako nagpa-x-ray. And yun lang yung update ko guys. I'm still healing by the way. Bye! Ingat! Thank you so much!